Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Steve mula sa gusali ng kanyang opisina kasama ang kanyang mga armadong gwardya. Isa sa mga reporter na naroon ay si Katie na nagko-cover ng naturang event. Kinausap niya ang media at nagsalita tungkol sa pagkamatay ng isang kasamahan sa kanyang kumpanya. Samantala, napansin ni Tony ang isang kahina-hinalang sasakyan sa malayo na nagdudulot ng trapiko. Agad na tumungo sina Tony at Mackenzie papunta sa kotse. Hindi nila alam na bahagi iyon ng plano ni Reese at inutusan si Riley na lumikha ng diversion. Ilang sandali pa, inilapit ni Reese ang kanyang kotse na kargado ng mga pampasabog. Maingat na itinabi ito sa escort vehicle ni Steve. Pagkatapos ay hihintayin na lamang ni Reese si Steve na sumakay sa kanyang sasakyan at sa kanya ito papasabugin. Ngunit nagkaroon ng aberya. Biglang humarang si Katie at kinumpronta si Steve. Dahil dito, napigilan si Steve na makapasok sa loob ng kanyang kotse. Pagkatapos ay pinigilan ng mga bodyguard si Katie na makapagtanong pa kay Steve. Nang akmang nakapasok na si Steve sa loob, paalis na sana si Katie nang makita niyang naroon sa kabilang bahagi ng sasakyan si Reese. Napansin ni Steve ang direksyong tinitignan ni Katie at nakita niya rin si Reese. Nang mga sandaling iyon, agad niyang naramdaman na mayroong panganib. Sumigaw siya at mabilis na isinara ang kanyang sasakyan. Ngunit agad namang inactivate ni Reese ang bomba. Sa tindi ng pagsabog, tumilapon si Katie at tuluyang nawasak ang sasakyan ni Steve. Samantala, sa kabila ng matinding sunog at pinsala, milagro namang nakaligtas sa pagsabog si Steve na ikinagulat ng lahat. Nang malaman ni Reese na buhay pa si Steve, inihanda niya ang kanyang armas at agad siyang hinabol. Ilang segundo lang, napatumba niya ang mga bodyguard ni Steve at walang awa niyang pinagbabaril si Steve hanggang sa mamatay. Matapos ang matagumpay na pagpatay kay Steve, agad na tumakas si Reese sa lugar. Ngunit hindi nagtagal ay hinabol siya ng FBI na pinamumunuan ni Tony at Mackenzie.